Isang mapagpalang araw muli sa atin mga ka-voltage at meron na naman po akong panibagong customer. At ipare-repair nila sa akin ay isang induction cooker. Ang issue po nito mga ka-voltage ay totally blackout. Ang sabi ni customer, nagluluto sila. Tapos bigla na lang po daw itong namatay. So bigla na lang po daw na blackout, wala na hong power. So yan nga po, yung chinek ko po siya. Tinesting ko po yung ano niya, tinester ko po yung primary niya. Okay naman ang primary po niya, wala naman pong problem. So yung nakita kong problem po nito ay sa may secondary niya. Yung supply niya po doon sa mismong ano niya po, board. Doon sa may digital, papunta po sa ano sa secondary niya po na supply po sa pan at saka doon mismo sa monitor niya sa digital na switch. Meron po akong check up po dyan na isang resistor na open na po siya. Yung ganina nga po na pinakita ko sa unang video, yung resistor na yon ay isang fusible po yun. Nag-open po siya. Siguro nasalangan nila ng hindi induction cooker, ay hindi induction na pan. Kaya po bumigay po yung resistor na fusible. So pinalitan ko nga lang po ng fusible na resistor yan. Same value lang din po nung nasira. So mga ka-voltage, bigyan ko po kayo ng idea muli na kung sakali meron kayong mga induction cooker na bigla ho na-blackout na lang, bigla na lang ho siyang nawala ang power. Ang problem po niya mga kaligmitan ay sa secondary power niya. Okay naman po yung ano niya, primary niya, pero ang secondary po niya wala na po supply, kaya hindi na po siya nagkakaroon ng standby power. Kahit i-on nyo po siya, wala po siyang, kahit hindi kayo makakita talaga ng power talaga sa mismong digital board niya. Katulad po niyan, touchscreen po yung board niya, yung switch niya. Pagka ganun po ang problema niyan, sa may power supply po ang diferensya. Maaaring doon sa fusible na resistor o mismo naman sa fuse niya. O minsan din po nakaka-encounter ako ng ganito, minsan sa may saksakan lang niya o sa may plug, need lang palitan. So bigyan ko lang po kayo ng idea para kung just in case na meron kayong mga ganitong problem sa mga induction cooker nyo, meron na po kayong idea kung sakaling ipapagawa nyo or kayo na mismo ang gagawa o DIY nyo lang po para makatipid kayo. Hindi na po kayo gagastos ng malaki. Wala naman po mawawala kung sakaling itatry nyo lang po. Yan nga po, at inayos ko na po siya. Okay na siya. Pinag-initan ko, tinesting ko na po siya kung gagana na po ba siya. Yan, may power na po yung ano niya, board niya. Sa dashboard niya po. Kanina wala akong power yung dashboard na yan, totally blackout talaga siya, pero ngayon okay na ho siya. Ang problem lang niya talaga ay yung resistor na fusible, bumigay po siya. Ayan po, medyo kumukulo-kulo na po siya. At okay na po yan. At tuwan-tuwa na rin po si customer at makagagamit niya na po daw yung kanyang induction cooker. So mga ka-voltage, huwag niyo pong kalimutan paki-like and share po, paki-follow ang page ko, at paki-share na rin po para aware din po ang ibang magkaroon po ng idea ang iba na gusto magkaroon ay may malaman po sila at matutunan sa bidyong to. Maraming salamat po muli sa inyo, and God bless po muli sa ating lahat.